inihatid sa inyo. Sa umaga po ito ay ating pag-aralan. Itong bagay na ito, without excuse. Kayo po ba mga kapatid, sino po dito ang nasubukan ng matulog sa trabaho? Si Daniel po, mami po. Maliban sa akin, at ng iba ba, nasubukan niyo na po bang matulog sa trabaho? So ako po, bagamat ako ay teacher at lagi ako nakatayo, minsan ay magpa-power nap tayo, nakatayo ka, nakaidlip na po. Pero ano po ang sasabihin nyo kapag nasubukan yung nahuli ng boss ninyo na natutulog sa trabaho? So, just in case your boss catches you asleep at your desk, be ready to blurt out one of these excuses. One is, they told me at the blood bank that this might happen. So, sabihin mo na nag-donate ka ng dugo kahapon. Okay, sumunod, this is just a 15-minute power nap. Like they rave about in that time management course you sent me to. So, sabihin mo na, kasi pinadala niyo ako sa seminar eh. So sabi, ito daw ang dapat namin gawin. 15 minutes lang naman. So sabi niya, I was working smarter, not harder. Okay? So mas magaling na ako ngayon, no? Alam ko na kung anong ginagawa ko. So, boo, I must have left the top of the White House. Okay? So I wasn't sleeping. I was just meditating on the mission, statement, and envisioning a new paradigm. So, hindi ka naman daw tutulog, no? Okay, sumunod. So this is one of the 7 habits of a highly effective people. Sleeping in the job. Okay? Next, I was testing the keyboard for dual resistance. Okay? Ginagamit mo yung ulo mo. Just to test the keyboard. No? I'm in the management training program. Okay? So I'm actually doing a stress level elimination exercise plan. In short, sleep. Okay? So, I learned at the last mandatory seminar you made me attend. So, yun yung daw yung natutunan ko. Okay? Then, ito pa, nakakatawa. This is in exchange for the 6 hours last night when I dreamed about work. Napanaginipan mo na nagtrabaho ka, kaya nagtutulog ka pa rin sa trabaho. Okay? Darn! Why did you interrupt me? I had almost figured out a solution to a bigger problem. To our biggest problem. Okay? So the coffee machine is broken. So someone must have put the cup in the wrong pot. So mali yung naibigay sa yung kape. So boy, that good medicine I took last night just won't wear off. And then, the unique and unpredictable circadian rhythms of the workout. Pag sinabing circadian rhythms, yun yung paulit-ulit na ginagawa mo. Yan na yung iyong pinaka-routine. Natutulog ka lagi sa trabaho. Okay? So I wasn't sleeping, I was just trying to pick up my contact lens without... Subukan nyo mga kapatid, no? Hindi ka gagamit ng kamay mo, mata mo lang ang gagamitin mo just to pick up your contact lens. Okay? So, the mail courier, ito pa, isa pang makulit. The mail courier flipped out and pulled the gun, so I was just playing dead. To avoid getting shot. Okay, tapos eto na yung pinakamalapit na. Gosh, I thought you were gone for the day. So, next. So, yung mga kapatid, maraming tao ay maraming excuses sa buhay. Tayo mga tao, magaling tayo kapag kahit yung maliit na bata, natatawa ako sa isang estudyante. Sabi niya, tinanong siya ng teacher, bakit mo nabasag yung salamin? Ikaw daw ang bumato. Sabi niya, kasi po, umilag yung kaklase ko. Kung hindi siya umilag, hindi basag yung salamin. So, kasalanan pa ng kaklase niya. So, ayan po. So, God sakes, mga kapatid, sa buhay natin, hanggang kailan ba katanggap-tanggap yung excuses natin? Sa pananampalataya kaya, mga kapatid, hanggang kailan kaya katanggap-tanggap sa Panginoon yung mga excuses ng tao? O yung mga dahilan nila sa buhay? So, ano nga bang hinahanap ng Panginoon Diyos? Tingnan po natin mabuti. Buklatin natin ang ating mga banal na kasulatan. Sabi niya, sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 18 hanggang 21, sabi niya, but all things are of God,
who, sabi niya, reconcile. Pag sinabing reconcile, you make peace, no? As to himself through Christ and gave unto us the ministry of reconciliation. In 19, sabi niya, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not reckoning unto them their trespasses, and having committed unto us the word of reconciliation. We are ambassadors, therefore, on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God. Him we knew no sin is made to be sin in our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. So tingnan niyo mabuti mga kapatid, ano? Ang hinahanap pala ng Panginoong Diyos was to make peace. No? Tayo na makasalanan, tayong mga tao, na nilikha niya ay magkaroon ng ano po? Kapayapaan sa Diyos. No? Na tayo ay hindi na yung wrath ng Panginoong Diyos, hindi na yung puot ng Panginoong Diyos ang ibahagi niya sa atin o ipakita niya sa atin, kundi yung kapayapaan ng Panginoong Diyos. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin nung tayo ay nahugasan sa ating mga kasalanan. Ano po? So, in John 5:40, sabi niya, until you have no desire to come to me, so that you may have what? Life. No? Sabi niya ng ating Panginoong Kristo nung ipinadala siya ng Ama sa atin, ang kanyang tanging nais ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa piling ng Ama. Ano po? Pero sa palagay niyo po, sa pananampalataya, bakit kaya tayo, yung bilang natin, kakaunti? Ano po? Tayong mga Kristiyano, tayong mga nag-aaral ng banal na kasulatan, tayong naniniwala na ang mahalagang aklat sa buhay na ito ay ang ating banal na kasulatan. Bakit kaya kakaunti tayo? Naisip niyo po ba yan? Naitanong niyo po ba sa ating mga sarili? Bakit kaya ito lang ang aming bilang? Kakarampot lang ang aming bilang. Kahit na magsama-sama kami, hindi man lang mapuno ang Araneta Coliseum. Hindi man lang natin mapuno yan. Bakit kaya mga kapatid? Kasi maraming tao ang maraming excuses. Sabi niya, everybody else is doing it. Lahat ng mga tao, ginagawa naman yan. No? It's not an excuse mga kapatid. Ito yung mga excuse ng mga bata. Kung minsan, may nahuli akong estudyante. Sabi ko, bakit ka nangungopya? Ang sabi niya, ito naman ang ginagawa ng karamihan. Bakit ka nagmumura? Ito naman din kasi ang ginagawa ng karamihan. Sabi ng mga bata, in a very young age, sabi niya, all the other kids were doing it. Yan ang madalas nilang dahilan. Bakit nga ba yung mga kababaihan ngayon, they wear short shorts? Kasi yan na rin ang ginagamit ng karamihan. Bakit ang karamihan ngayon ay, kahit na anong palabas, laging merong kasamang rated R. Kasi yan din ang ginagawa ng karamihan. Bakit ka, sabi nga, bakit ka natutulog sa trabaho? Kasi yan din ang ginagawa ng karamihan. So, why do you drink wine or liquor? Kasi yan din ang ginagawa ng karamihan. Bakit ka nag-overspeeding? Tanungin mo sa driver, Yan din ang ginagawa ng karamihan. Why do you swerve, doon sa daan? Kasi yan ang ginagawa ng karamihan. Everybody else is doing it. At kung minsan, tinatanong din natin yung mga natutulog sa simbahan, bakit ka nakakatulog sa oras ng sermon? Because everybody else is doing it. So, ito yung mga tanong mga kapatid. These are human practices. At ang tanong natin, bakit kaya yung mga denominations, they use instrumental music? Because people love it. And everybody else is doing it. Why do you dance during the worship service? Because people love it. And everybody is doing it. And why can't we, Christians? Why can't we? So however, mga kapatid, the legitimacy of the action. Masasabi ba ang tama ang isang gawain kung ginagawa ng karamihan? Sa palagay niyo po, naman, parang sa kanya, parang sa Senado, ginawa din naman nila Kaya they point fingers na nagkahulihan, Pero makikita natin, nung nagkahulihan, parang lahat naman sila ay,
gumagawa ng gumagawa ng mga bagay na yun. Tingnan po natin, sabi ng banal na kasulatan, "Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shalt thou speak in a caustic line after many to wrest judgment." So huwag ka po natin sundan yung karamihan na gumagawa ng kasamaan. Sabi niya, this implies that the multitude can very well be on the side of an evil, and that the many can be in favor of what? Perverting the justice. Sabi ni Moses sa Exodus. Ano po? Kung titingnan ninyo, masasabi bang tama? Halimbawa, isang grupo tayo ng tao. Merong isang batang nalulunod. Tapos, lahat tayo ayaw natin siyang sagipin. Tama ba tayo? Tapos merong isang lalaki na tumalon doon sa tubig para sagipin yung bata. Mali ba siya dahil sinagip niya yung bata? So mga kapatid, yung practices ng karamihan, they pervert justice. In 2 Corinthians, sabi niya, bakit kaya you are not supposed to do what everybody else is doing? Lagi po natin tandaan yan, kahit sa amin, sa trabaho namin, ginagawa din naman ng karamihan yan. Yan lang, lagi nilang sagot. Tingnan natin, sabi niya, sabi ng ating Panginoong Jesus, Matthew 7:13-14, "Going by the narrow door, for wide is the door, and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it. For narrow is the door, and hard the road to life, and only a small number make discovery of it." So ngayon, nagtataka pa ba tayo? Bakit? Ito lang yung ating bilang. How many billions of people will stand on the judgment day? Sa palagay niyo po. When Jesus Christ comes today, how many of them will stand on the judgment day? Ilan kaya sa kanila? O ilan kaya sa mga taong ito? O sa atin na lang. Sabilang natin ang mananatili na nakatayo sa harapan ng Panginoong Diyos pagdating ng paghuhukom. It is not the people doing in action or the number of people doing in action that makes the action right, mga kapatid, or wrong. The action is right or wrong based on what? Based on the standard of God. Di po ba? Sabi nga nila, nakatuon palagi yan doon sa standard ng Panginoon. Sabi niya nga po, tingnan natin ito. Sabi niya sa Romans 3:3-4, "And if some have no faith, will that make the faith of God without effect?" In no way, sabi nga ni Pablo sa Griego, may ginoito, sabi niya, wag nawa. But let God be true, and every man is seen to be untrue, as it is said in the writings, that your words may be seen to be true, and you may be seen to be right when you are judged. So mga kapatid, mahirap pala talaga maging Kristiyano, at mahirap maging tama o maging matuwid sa mundong ito, na kakarumpot lamang o kukunti lamang tayo ito. Pero wag sana na tayo ay mahulihan o makitaan ng kamalian at sasabihin natin na lahat naman ginagawa ito. Maging preacher nga, nagkakamali. Si pastor nga, si reverend father, yung priest, lahat naman niya ginagawa. Pero mga kapatid, sana tayo, sa ating mga sarili, manatili tayong tuwid sa harapan ng Panginoon. God is right, mga kapatid. His word is right. In Psalms 33 verse 4, "Anybody who suggests that one should follow the proud rather than God is a liar." He is a liar. Madalas na sinasabi sa atin, nasubukan nyo na rin bang sabihan ng ganyan na sabi nila, konti naman kayo nyo. Tingnan nyo dito sa amin. Ang ganda ng kapilya namin. Ang dami pumapasok sa kapilya namin. Mga kilalang tao ang nananambahan na kasama namin. Sabi ng banal na kasulatan, those people are liar because they follow lies. Sinusundan nila yung mga taong nagsisinungaling. And anyone who love it or make it the lies of the multitude rather than the truth of God will be what? Excluded in His heavenly kingdom. Saan ko nabasa yan? O saan natin mababasa yan? In Revelation chapter 22 verse 15, di po ba? Sabi niya lahat ng mga, nagdagdag, nagbawas,
sa kanyang katotohanan o doon sa banal na kasulatan, ay hindi na natin makikita pa sa kaharian ng langit. O hindi na natin makakasama pa sa kaharian ng langit. Nakakalungkot, hindi po ba? Dahil tayo, kakaunti ang ating bilang, ano po. Ngunit napakarami ng bilang ng karamihan na hindi makakaligtas. Ngunit sana sa atin, mga kapatid, panatilihin nating matatag yung ating pananampalataya. Na patuloy nating gawin kung ano yung tama at nararapat kung paano tayo tinawag ng Panginoong Diyos. Meron pa tayong isang excuse, no? Halimbawa, dumating ang Panginoon, tapos tinanong ka, bakit ka nandyan? Ano? Bakit ka naging makasalanan? Ito pa yung isang excuse. Sabi niya, everybody else is doing worse. Mas malala pa nga yung iba sa akin. Eh. Ako nga, ito lang ang ginagawa ko. No? Parang kanya, no? Iyarin tulad natin si Kapitan kay Mayor. O si Mayor kay sa Congressman. O si Congressman kay Mr. President. No? Kaunti lang naman yung sa akin. Sa kanya nga malaki. He is worse than me. No? Mas malala pa siya sa akin. Mas makasalanan siya sa akin. So some well aware that the way of the multitude is the way of destruction. But kung ihalin tulad natin yung ating mga sarili, mga kapatid, doon sa mga taong mas malala pa ang buhay sa atin, baka nagkakamali din tayo. Baka mali din yung ating pinaninindigan. Let us look the Bible. Sabi niya, in Romans 3:23, all have sinned and came short of the glory of God. In another verse, sabi niya, look at this Pharisee. Ano yung, tinan niyo yung standard ng Pharisee. In Luke 18:11-12, tawag na namin dito, Pharisee. So, ang lagi niya nakikita, yung afar. Hindi niya nakikita yung kanyang sarili. That's why he was a Pharisee. So, the Pharisee stood and prayed as with himself, God, I thank thee that I am not as the rest of men, extortioners, unjust, adulterers, or even as the publican. No? I fast twice in the week. I give tithes of all that I get. Very good. Di po ba? He fasts twice in the week. And he's giving tithes, sabi niya, in all that I get. So, lahat ng nakukuha ko, I give tithes of it. Kahit kakarampot yan, malaki yan. But he's a very good man. Di po ba? Ano nga bang kasalanan niya? Ano yung pagkakamali niya? Yung kanyang standard of salvation ay ibinase niya saan? Doon sa extortioner, doon sa unjust, doon sa adulterer, doon sa publikano. No? Doon niya ibinase yung kanyang pagiging matuwid. At hindi niya nakita yung kanyang sarili. That's why he is a Pharisee. Lagi niya nakikita yung afar, yung mga taong nasa malayo. Hindi niya binibigyan o tinitingnan ng pagsusulit yung kanyang sarili. Hindi niya tinanong sa kanyang sarili, tama pa ba ito ang aking ginagawa? O baka mali na yung aking ginagawa? Sumasabay pa rin ba ako sa agos ng mundo? O talibas na rin ako sa agos ng mundo dahil ako ay isang Kristiyano? So, his claims is true. Ano po? Totoo yung kanyang mga claims. His morality exceeded all those others. Ano po? He was named at least regarding those particular matters. Nonetheless, sabi nga, lahat ng mga bawal, alam niya na nasa 10 kautusan, o doon sa kautusan para sa mga tao. Alam niya, yung extortioners, yung unjust, kasama yan doon sa mga adulterers, and then even the public, mga extortioners din po yan. So, tama yung kanyang standard, ano po. Kaya lang, hindi niya nakita yung kanyang sarili. Wala siya noong humbleness para sabihin niya na kailangan ko ang Panginoon. So, this is to diminish the importance of a righteous living. Mga kapatid, kuminsan tayong mga Kristiyano, ibinibase natin yung ating mga sarili. Bakit ako ganito? Siya ganun. Bakit siya malayang nabubuhay sa kasalanan at ako alam ko yung katotohanan pero yung aking buhay ay malungkot, puno ng problema, puno ng pagsubok, puno ng kabiguan. Bakit ganun? Ano po? Kasi nakalimutan natin hanapin yung
kaligayahan natin, o yung pinaka-fountain of joy natin. Nakalimutan natin na tayo ay hindi pala sa mundo ito. Nakalimutan natin na tayo ay nabautismuhan, na tayo ay set to go to heaven. Kaya puro kalungkutan yung nakikita natin. Kaya puro kabiguan yung nakikita natin. Kaya puro na lang problema yung nakikita natin. Dahil nakalimutan natin kung sino tayo. And we base our judgment doon sa mga nangyayari sa mga tao nasa paligid natin. So, mga kapatid, kapag tayo magsusulit, lagi po sana sulitin natin ang ating mga sarili. Lagi nating tingnan yung ating mga sarili. Dahil ang kaligtasan naman po ay personal. Hindi naman yan sa marami kami dito, maganda ang aming kapilya, tama kami. Maraming gumagawa nito, tama kami. So hindi po ganun yan mga kapatid. Mas masama naman siya kaysa sa akin. Mas sinungaling pa nga yan kaysa sa akin. Marami pa nga yung tulog sa trabaho kaysa sa akin. No? Bakit siya? No? Hindi ganun mga kapatid. Ang lagi natin sasabihin, pasensya na dahil nagkulang ako. So to consider oneself pleasing to God based upon his moral superiority to others is to use a flawed standard. Lagi yung may butas, mga kapatid. Lagi yung mayroong kamalian. Alam natin that the correct standard of righteousness is what? Ano po yung pinakatamang standard ng pagiging matuwid? Saan po natin yun matatagpuan? Pwede po kayong sumagot. Saan niyo po matatagpuan ang rule of righteousness? Hindi nyo na po napuklat kasi, kaya kalimutan natin. Nasa Bible po, mga kapatid. That is the rule of righteousness. That is the standard of righteousness. In Romans chapter 6:17, sabi niya doon, nagsimula daw, saan tayo nagsimula? Sabi niya, ang kaligtasan o yung kakaibang pagliligtas ng Panginoon ay nagmula saan? Pananampalataya, patungo saan? Sa gawa? Patungo sa mga batas? Doon ba patungo ito? Di po ba sabi niya patungo sa pananampalataya? Mula sa pananampalataya, patungo sa pananampalataya. Hindi niya sinabing dahil sa matuwid ka, dahil sa gumagawa ka ng mga ganitong bagay. Kundi, saan daw? Dahil sa pananampalataya. At sabi niya, ang matuwid ay mabubuhay saan po? Pananampalataya. Ang isang matuwid na tao ay nabubuhay sa pananampalataya. So mga kapatid, kung dumating sa atin, sa pagkakataon sa ating buhay na parang down na tayo, then stop overdoing things. Stop doing the things that you are not in control. Let God be God. Kaya natin na ang Diyos ang gumawa nito para sa atin, dahil wala naman tayong kontrol sa mga bagay na ito. Panatilihin lang natin yung ating kaligtasan. Sabi niya nga, tingnan niyo itong standard. Sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 10 verse 12, "For we are not bold to number or compare ourselves with certain of them that commend themselves, but they themselves, measuring themselves by themselves and comparing themselves with themselves, are without understanding." So wag daw po tayong maging mangmang. No? Naikukumpara natin yung ating mga sarili dahil dun sa nasa paligid natin. Tingnan natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay tumatayong, sabi niya nga, matuwid. At nararapat sa harapan ng Panginoong Diyos. Ito lamang po mga kapatid ang mensahe sa umaga ito. Dalawang bagay lamang na sa ating rule ng pananampalataya, we are always without excuse. Kahit sabihin natin, marami naman gumagawa ng mali. O mas mali pa sila kaysa sa akin. Hindi po yun mga kapatid. Tingnan natin lagi ang ating mga sarili at panatilihin natin tayo ay dalisay sa harapan ng Panginoong Diyos. At sana po mga kapatid, ito ay 3-part lesson. Marinig niyo ulit yung mga ilang part na ito sa mga darating na buwan. At sana po mga kapatid, lagi nating tandaan ito. Nagsimula ito doon sa kwento, is marriage becoming obsolete? No? Bagamat hindi ko ito makwento sa inyo dahil hindi pa po ako kasal. So
So, ayan. Maaaring si Brother Willie o si Kuya Kiko ang magdadala ng mensahe ito para sa inyo. At muli po mga kapatid, God bless you all and good morning.